The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation of the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say to you this so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, but for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's, the works that the Father gave me to accomplish. These works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me." My dear brothers and sisters, my dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Sa isang noontime show, mayroon pong isang contest. Ang title po ng contest, "Wala Yan sa Lolo Ko." Iba-iba mga gimmick kung paano patalugan ng mga mas magaling na lolo kaysa sa kanyang lolo. I would not give a lot of details about it. Pero okay lang yun, kasi mga lolo na yan. Pero sometimes I'm not comfortable. Yan, pag sinabing wala yan sa baby ko. Yung pag malilig pa sila, kino-contest na natin sila, o nilalaban na natin sila sa mga contest. What do I mean? Sorry, medyo luma yung mga example ko pagdating sa mga games. Noong panahon kong nanonood ng TV, mayroon pong contest, Miss Little Philippines. At sa Miss Little Philippines, siyempre, patalugan ng mga babies na magaganda. Kung sino yung mas magandang sumayaw, kung sino yung mas cute kumanta, kung sino yung maganda maglakad at magpakilala ng kanyang talent. Alam niyo po, pag nagko-compete yung mga bata, kung minsan I'm delighted. But on one side, hindi rin ako comfortable. Alam niyo po bakit? Yung mga bata, in the tender age of their being children, lalo na kung preschool pa sila, they are just being themselves. Di ba? Kunyari, sumasayaw silang ganyan. Huwag na po ako magbigay ng example. Sumasayaw sila. They are not competing. Wala mo silang concept sa competition. Ano na sila? Sumasayaw. They're just dancing. Hindi mo sila nagpapakit. They're simply being themselves. Kung kumakanta sila, kumakanta lang sila. They have no concept about number 1, number 2, or number 3. They have no concept of who is the winner and who is the loser. They have no concept na nanalo at natatalo. Sa kanila, they just sing, they just dance, they just enjoy themselves. What a wonderful way to be a child. Kaya lang, sa alam ko, yung ninenervyos na matalo, hindi man yung bata. Sino yung ninenervyos na matatalo? Sino yung conscious kung number 1 o number 2 yung bata? Hindi man po yung bata, kayo na nagsabi. Usually, yung matatanda ang nag-iisip kung number 1 o number 2 o sikat o masikat ang kanilang anak. The Gospel today talks about John, and he was described by Jesus as burning and shining lamp. Somebody in the desert who is burning with passion and shining like a lamp in the midst of darkness. Ngayon pong Pasko, kung napansin po ninyo, malaki po yung gagastusin natin sa ating electric bill. Dahil po marami tayong mga parol. Hanggang pa ngayon, before the Mass, naglagay po kami ng extra parol dyan sa araw. You know why? At alam nyo bakit natin ginagawa ang simbang gabi paggabi at madaling araw? Minsan, nagmimisa po ako dun sa isang baryo, kaya lang dami kong misa ako. Yung misa ko, 6 p.m. 6 p.m. Yung simbang gabi, 6 p.m.
Sabi po ng leader sa simbahan, Father Deo naman, masyadong maaga yata simbang gabi natin. Maliwanag pa no, 6 p.m. baka hindi pa madilim. Sabi ko, patay lang natin yung ilaw para mas madilim. Pero I'm thinking, tama nga naman siya eh. Yung context natin ng simbang gabi at saka yung madaling araw na misa, it's in the middle of darkness. It's in the midst of darkness. In the middle of this darkness, we have light. Light shining brightly, like John the Baptist, who is shining brightly, not for himself. John is like a light shining, not for himself. Nanood na po kayo ng sine? Hindi yung sa TV, yung movie house. Hindi yung movie house na yun. Yung unang panahon na movie house. Yung mayroong parang usher. Yung bata pa ako. Hindi siguro alam ng mga bata ko. Pag pumasok ka sa movie house noon, mayroong usher. Kukunin yung ticket mo, tapos mayroon siyang flashlight. Anong gagawin sa flashlight? Igagayad ka sa steps mo, gaganyan siya o gaganyan. Para hindi ka madapa, nakakaya, madilim. Tapos gaganyan mo yung second step, tapos ituturo yung upuan na bakante. Doon kayo, parang gano'n. Ang ganda, no? In the midst of darkness, somebody will accompany with light and guide you towards your step, towards your seat to enjoy the movie. Naranasan nyo na ba yung pumasok kayo sa sinihan at bigla kayo natakot? Kasi yung guide at usher sa movie house, dala niyo yung flashlight, pero nakatutok yung flashlight sa pagmumukha niya. Shocking. Other than shocking, it's not proper. The light is not for her face. Kahit maganda pa siya o pogi. Kasi po, yung ilaw doon ay para sa kanyang pinanglilingkuran. I think that is the topic of our share. I want you to shine out, but do not outshine. May I repeat? I want you to shine out. Simply just be yourself. If you shine out, whatever you're doing, just be content. But let us not be so conscious that we should be better than others, that we should measure our performance in reference to others, especially in terms of our being human, especially for your children. Ako po, matagal din ako nagtrabaho sa mga schools, sa seminaryo. Minsan po, may isang estudyante sa akin, nagkwento sa panahon ng retreat nila sa Tagaytay. Sabi sa akin, Father, alam niyo po, may tampo po ako sa magulang ko. Kasi kinukumpir po niya ako sa mga pinsan ko. Sinasabi niya, ba't ikaw? Hindi ka pumasa sa ganitong school. Yung pinsan mo, pumasa sila. Nasasaktan po ako kasi hindi naman ako yung pinsan ko. Ba't ikaw? Hindi mo kamukha ang kuya mo. Ang kuya mo, ganito, ganito. Ang ate mo, ganito, ganito. Ba't di mo sila kamukha? Sometimes we want our children to outshine or even shine out far beyond who they are. I'm not saying that the best in them should not be pushed and challenged. But I think there is also that wonderful opportunity for us to discover the goodness in persons. John is shining out, not for himself. He's shining out, may dala ko siyang liwanag in the midst of the darkness, but not for himself, but for Jesus. Kasi sabi niya sa gospel last week, prepare a way of the Lord. The way of the Lord. Not for Him, for Jesus. Ito po ang invitation sa ating unang simbang gabi. In the darkness of the night or the dawn, we celebrate the light. The light that brings the best in us. The light that shines for us to challenge others. That the light in them will also be celebrated. Kanina po, for the first time, marami po yung nagpabinyag sa St. Jude. Kung minsan po yung nagpapabinyag sa St. Jude, isa. Minsan, dalawa kasi kambal.
nabigla ako. Sabi ng mga magulang, kaya po nagpabinyag na kami. Pito po yung binyag kanina. Kaya po nagpabinyag kami kasi mayroon ng bonus. May gagastusan na kayo. Sabi ko, hindi po yung mga ninong, may bonus na po sila. Pag ganyan yung mga tao, ayaw nila yung malas, mother, malas mo na yan. Di swerte yan, malas yan. Halimbawa yung number 13, malas yun. Kaya nga sa Amerika, kahit sa Amerika, kala ko mga Pinoy lang yung may malas-malas na ganyan. Sa Amerika, wala man 13th floor. Mga Amerikano na yan, engineer na yan, hindi nila lagyan 13th floor, malas daw. Kahit yung mga elevator, tignan nyo, wala silang 13th floor. Sa mga aeroplano, tignan nyo, walang seat na number 13. Nobody wants to sit down there. Nalulugi sila, i-vacant. So, 14, 12, 14, 15. Walang 13. Kasi malas daw. Pero pag November, December, pag binigyan kayo ng 13th month, pag tinatanggap nyo, malas yun. Hindi kayo consistent. Pero sinasabi ko lang, my dear friends, sa binyag, balik tayo sa binyag. Sa binyag, kung napansin po ninyo, kung nagninong ka, nagninang, o kaya may pinabinyag kang anak, you are bringing life. At sinasabi sa inyo ng mga pare na nagbinyag, receive the light of Christ. For your child, may he or she become a child of the light. Hindi po tayo dapat magdala ng dilim sa buhay ng ibang tao. Pati yung pagmumukha natin, sana naman, hindi dala-dala yung dilim ngayong Pasko. Sino ba naman yung walang problema? Sino ba yung walang problema dito? Wala naman. Kasi papadala na namin kayo, total wala. Kasi walang challenge. Everybody will have our own problems. We have our own issue, our own concern. But our situation is for us to raise that light to us, not for ourselves, but for others. Kung minsan ang tawag magagaling, ang tawag sa kanila, bright. Di ba? Bright. Kaya nga, kung minsan, napansin natin, that to be bright is to be hanging on the walls. Yung mga magagaling, nandyan yung pangalan nila nasa taas. First honor, outstanding, champion regional so-and-so, champion provincial so-and-so. Yung naman kung hindi masyadong bright, hindi din mas masyado yung pangalan. Pero sana tayong mga schools, tayong nasa school, kayong mga parents, all the more we should also encourage those who are not confident with their life. Our Christianity is a light in the midst of darkness. Ngayon pong panahon na ito, nagsisimpang gabi na rin ang mga taga-Tacloban, ang mga taga-Visayas, sa Malate at Sama. We pray with them. They are going through a lot of darkness in their days and in their life and ahead of them. Let them have the light of their faith, the light of their church, to be encouraged in the darkest part of their life. And for us to spread the light and the light of our faith, let us continue shining out, not outshining others. Do not be conscious na dapat you are above others. Do not be conscious that you will be better than others. Last na kwento na lang po. Last, kinuwento ko na yata minsan to. Meron po isang tatay, sabi niya sa kanyang anak, pinapagalitan niya ang kanyang anak, ba't ikaw, hindi ka magaling? Mabuti pa yung kapitbahay natin magaling. Ba't ikaw, hindi mataas ang grade? Mabuti pang kapitbahay natin matataas ang grade. Bakit? Ba't magaling ang kapitbahay natin? Anak nila, ikaw, anak ko, ba't di ka magaling? Sumagot po yung anak, ninenervous po siya dahil takot na takot sa tatay niya. Kaya po magaling yung anak ng kapitbahay natin. Kasi po magaling po yung tatay niya. Hirap. Be careful. Do not compare. Para huwag na lang magbalik sa atin.
Anyway, alam ko po maraming walang upuan, tapusin na natin ang homily. Meron po isang estudyante, pangalan niya Chito. Si Chito, napakagaling. Ang galing ni Chito, nag-aaral siya sa Ateneo. At ang grade niya, sa amin ng mga taga-Ateneo, mga teachers sa Ateneo, historically, he is the only one or few students who is able to meet the grade of Jose Rizal. Yung grade ni Jose Rizal na flat 1 lahat. Si Chito, gano'n din yung grade niya. Flat 1 lahat. Pero makita mo daw si Chito, bilang estudyante, nakamaong, naka-t-shirt, payat-payat, tapos naka-chinelas, minsan naka-sandals, very unassuming. At sabi ng mga kasama niyang estudyante during his times, kunyari, 4th year siya, may magtatanong na 3rd year o 2nd year, pag tinanong mo siya, kahit na genius siya, hindi ka niya papahiya. Hindi ka niya turn down. Pag nagtanong ka sa kanya, hindi ka gagawing insecure. He will make you feel secure and confident in yourself. Di ba kung minsan may mga tao magagaling, pag tinanong mo, mapapahiya ka. Pag yan lang, hindi mo alam. Ang sakit mo, di ba? But Chito, being a bright student, is a light shining in their campus. Halimbawa daw, tinanong mo, Chito, paano mo explain itong ganitong tanong na to? Hindi mo na, paano mo ginagawa to? Tapos hindi daw niya sasagutin. Ang gagawin daw ni student Chito, bakit? Paano ba yung ganito? Ano ba yan? Paano ba? Ano sa tingin mo? Palagay mo, pwede yan? Tatanong ka ng tatanong eh. Ikaw, sagot ka ng sagot. Sagot ka ng sagot. Tanong na siya ng tanong. Sagot ka ng sagot. Tapos, pagkatapos ng matagal na tanong ng sagot, sabi niya, oh, alam mo naman pala yung sagot eh. Pag tinatanong mo sa akin, yung at the end of the conversation, kahit hindi mo alam, you begin to understand through his process of questions, up to the point you will say, yung ending daw ng kwentuhan ninyo, pagtatanong nyo, oh, alam mo naman pala yung sagot eh, nagtatanong ka sa akin. Alam mo yan. Because he was able to bring out the best and the answer from you. Alam niyo po pangalan ni Chito? Ngayon, graduate na siya. Pangalan niya, Cardinal Chito Tagle. What a way to have a leader. Not for himself to shine, but for our church, our faith, our goodness to shine out. Not to outshine others. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit.